Panoorin! Kayo po, Sen, kung sakaling tatakbo pa kayong presidente ng Pilipinas, ano po yung inyong daladala para sa mamayang Pilipino? Ang dala ko ay accountable na pamumuno. Ang dadalhin ko kung sakali ay yung pagpapaunlad at pagpapayaman ng ating ekonomiya para sa lahat. At kung sakali, dadalhin ko rin yung isang mas malawak pang pagkakaisa o unity sa mas maraming mga Pilipino. Saan man tayo nanggaling nung nakaraan, o papunta sa kinabukasan na pwede nating pagkasunduan. Diba? Pwede nating pagtulungan gawin. Yun. Diba? Yung mga nagsasabing, please come back sa national. Hindi ko muna pinapansin kasi ayoko ma-distract ako Huwag mo nang pansinin. Doon na sa 2027. from what I'm doing now. Ang obligasyon ko first and foremost, Naga. But for sure, tatakbo ka ulit. Hindi ko pa din sigurado. Eh? Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wherever the road takes me. Pero ang importante Wherever the Lord takes me. So, it means mga kadonatics ay... with the mandate given to me, aayusin ko. Panoorin! Kayo po, Sen, kung sakaling tatakbo pa kayong presidente ng Pilipinas, ano po yung inyong daladala para sa mamayang Pilipino? Ang dala ko ay accountable na pamumuno. Ang dadalhin ko kung sakali ay yung pagpapaunlad at pagpapayaman ng ating ekonomiya para sa lahat. At kung sakali, dadalhin ko rin yung isang mas malawak pang pagkakaisa o unity sa mas maraming mga Pilipino. Saan man tayo nanggaling nung nakaraan, o papunta sa kinabukasan na pwede nating pagkasunduan. Diba? Pwede nating pagtulungan gawin. Yun. Diba? Ay, naku, magaling talaga itong na-cloud itong si Antivirus, mga kadonatics. Magaling talaga. Dapat nasa perya to eh. Ay, nako. Ginawang katatawanan yung election sa 2028, mga kadonatics. Pero ano naman, kahit saan-saan na siya lumalabas ngayon. Talagang seryoso siya. Parang, binigyan sila ng tsansa na kung sino talagang malakas na kandidato for 2028, mga kadonatics, sa Dilawan at Pinklawan. At hindi niya sinasabi yung sarili niya na mas malakas siya, mga kadonatics. Hindi niya na inaamin. Pero, the way she speaks, the way magpa-interview, parang sinasabi niya na ako na. Doon pa nga sa OFW, di ba? Salamuha pa daw siya. Payak-iyak pa siya doon, mga kadonatics. Ay talagang sinasabi niya sa kanyang mga kakampweng na wag na kayo. Ako na. One more, mga kadonatics. Kayo po, Sen, kung sakaling tatakbo pa kayong presidente ng Pilipinas, ano po yung inyong daladala para sa mamayang Pilipino? Wow. Ang dala ko ay accountable na pamumuno. Wow. Ang dadalhin ko kung sakali ay yung pagpapaunlad at pagpapayaman ng ating ekonomiya para sa lahat. At kung sakali, dadalhin ko rin yung isang mas malawak pang pagkakaisa o unity sa mas maraming mga Pilipino. Saan man tayo nanggaling nung nakaraan, o papunta sa kinabukasan na pwede nating pagkasunduan. Diba? Pwede nating pagtulungan gawin. Dalhin mo yung virus or dalhin mo yung sarili mo sa basurahan. Yan siguro ang dapat mong gawin. Ay, nako, mga kadonatics, kakatuwa naman. On the other hand, eto, si Lenny nagpa-interview. Nako, parang magkatunggali itong dalawa, mga kadonatics. Sino kaya ang mas malamang sa kanila? Ayan, Ito pag Bagong sinasabi interview. wala na akong pakialam sa national. Hindi yun eh. Kasi may pakialam ako kasi gusto ko nga yung gagawin ko. Naku, ano to? Contribute siya sa whole eh. But why are you in Naga when you were already national and namimiss daw kayo ng maraming tao sa national? Tingin ko I was made for Hindi ko miss yan, ha? Hindi ko miss. Bahala na kayo. Ha? Kayo lang mga loyalista. Na loyalista. Kayo lang mga kapwink. this. Tingin ko mas bagay ako sa local. Ay, good. Yung skill set ko, yung gusto kong gawin, Tama lang. Kasi lutang ka swak din sa eh. pagiging mayor. Never Lutang kasi siya, mga kadonatics. Kaya taas lang talaga ng national. Pero mas mataas siya eh. Sa national, high siya eh. Mas high. ko naman plinano mag-mayor eh. Kasi parang hindi naman all the positions I've held. Parang naitulak lang ako doon. Pero ito talagang pag-mayor, nung coming into the fighting, parang ito yung isang posisyon na ako yung nagdesisyon na tatakbo ako. Yung walang nagtulak sa akin.
Wala talaga tutulak sa'yo kasi wala ka ng choice. Hindi ka nanalo bilang presidente. Kaya ayun mga kadonatics, tumakbo bilang pagka-mayor para may pagkukunan ng, income. Nasa Manila ako when I was VP. Parang alam ko na transition lang yon. Nung nag-congress ako, at least yon may pagkakataon na half of the week nandito ako for constituency work. Pero nung VP na most of the time nandun talaga ako, I made it a point na every other weekend, umuwi talaga ako. Parang eto talaga yung happy place ko eh. Eto parang home talaga siya for me. Kahit sa trabaho. Yung klase ng trabaho gusto kong gawin, ito yung trabaho ng mayor. Mas pagod nga daw ang local. Totoo. Yung local walang pahinga eh. Ayan, kahit may sakit ako, hindi din nagpapahinga kasi maraming inaasikaso lagi. Saka yung kailangan mong solusyonan, even the most mundane, ito yung daily realities ng buhay ng Pilipino. Pero dahil maraming kailangan ayusin, very challenging yung trabaho. Saka ako kasi, kaya ko ginawa yung angat buhay. Kasi tingin ko, hindi ako pwede na wala talagang grassroots work eh. Kasi yun naman yung training ko, yun yung pinag-umpisahan ko. Parang hindi makukumpleto yung serbisyo pag wala nun. In my heart, dito ako parang very fulfilling. Ito yung gusto kong ginagawa. Parang lahat na hinahanap. Kung meron akong takeaway na gusto pakita, sana ma-inspire silang gawin sa lugar nila yung ginagawa ninyo. Kaya excited akong umikot din na kayang gawin. Wala ka naman masyado makikita dito eh. Yung Naga kasi hindi siya pasyalan. Yeah. Pero mas marami kaming tourist arrivals compared to Legazpi or Sorsogon. Kasi halos lahat na pumupunta dito, nagbe-benchmark. So, bus loads, they stay for 4 to 5 days. So, it's about good governance, people, participation. How was Naga before? Before, during his time? And now? Iba yung Naga na dinatnan ng asawa ko. Saka iba din yung Naga na dinatnan ko. Yung dinatnan ng asawa ko, naging mayor siya. Nako. Yan ang asawa niya. Hindi pa Just na. after martial law eh. Ang business district ng Naga doon, naka-confine lang sa yung streets around the plaza. Pero siya yung nag-umpisa na magpalawak ng business district. Ito yung hula ko mga kadonatics ha. Ito talaga yung hula ko. Ay at the end of maybe sa gitna ng 2027 mga kadonatics, magdeklara to na tatakbong pagka-presidente. Wala kasi sila makikitang malakas mga kadonatics. Si Risa, malakas lang yung amats noon pero wala eh. Ito lang yung parang at least mga kadonatics ha, nakaka 1/4 sa charisma ni Inday Sara. 1/4 lang ha. Maraming pagbabago in terms of values. Yung naumpisahan niya, nandyan pa din naman. Pero may mark na erosion pagdating sa values. Kasi yung gusto nating iwasan na maging very traditional yung pananaw ng tao sa politika. Kasi I think yun lang yung bala namin. Halimbawa dito sa Naga, wala ditong vote buying. Parang all over meron. Dito kahit wala kang pera, mananalo ka sa eleksyon. Bakit Sure ka. gano'n? Kasi yung values ng tao, pinag-umpisahan talaga. Dito walang political dynasties. So sino tinitira mo ngayon? Mga Duterte, ha? Na kesyo, binayaran yung mga tao doon? At may political dynasty? Dito, Nako, may People's Lenny. Council kami na very active, nagtitake very active role in governance. Over the years, may konting erosion. Lalo na yung last few years, nakikita ko na parang papunta na doon sa pareho ng iba, na traditional, patronage. Yun yung worry ko. Kaya nagdesisyon akong tumakbo. Dati hindi naman mahalaga yung pera pag eleksyon. So gusto kong ibalik dun sa dati na mapaalala yung mga tao na ang real power lies in them and with them. Yung last few years kasi nagsimula din sa buong bansa yung ayuda mentality.
nagde-demand na ang tao ng bigay, ayuda, dahil yun na yung pinapasanay. Yun yung gusto kong alisin. Kasi naging nada naman kami without that eh. Tapos nakikipag-connect ka kay Marcos Jr. na puro ayuda. Nako, wag kami, Lenny. Binigyan ka pa ng $500 million, ha? Kasi nila, ang higpit naman ni Mayora. Totoo, marami ding naiinis sa akin ngayon na ang feeling ng iba unreasonable ako. Maraming paghihigpit na ginagawa. Talagang tough balancing act. Pero tingin ko kasi in the long run, pag naramdaman nila yung bakit natin to ginawa, maiintindihan nila at ma-appreciate nila. Mayora, you know what patronage politics is? Hindi mo ba kinakatakot na baka ikatalo mo yung hindi ka nagkakayuda? Ako hindi eh. Ako grabe pa din yung faith ko sa tao sa Naga. Pero ang feeling ko nun, kung hindi ako magsa-step in, baka magtuloy-tuloy na sa patronage. Halimbawa, yung mga posisyon sa City Hall, hindi meritocracy, kundi anak ni ganito, relative ng isang political leader. Pero pag maghanap ka ng skill, wala. Mahirap yun ayusin overnight. So, inuunti-unti namin. Pero parang pinapaalala lang ulit sa mga tao na hindi naman tayo ito eh. Well, mga Kadonatics, kung taga-Naga ka, tell me down below kung kumusta yung pagiging mayor ni Leni Robredo. May pagbabago ba sa inyo? Okay na ba ngayon? Safety ba sa Naga City? Comment down below if you are Kadonatics natin at nanonood. So, paano po yun? Nung bumalik kayo, yung mga JO nawala, paano yung marami? Hindi naman. Marami pa din naman JO ngayon. Ang nawala lang, yung tinanggal ko lang, yung mga hindi pumapasok. Yung iba, meron din papasok-pasok. Pero yung excuse sa biometrics, mas political yung trabaho, yun yung mga tinanggal ko. Ang dami mong inaayos. Nung bumalik Hindi, ka sa Naga, hanggang ngayon, nag-aayos pa ako. Sabi ko nga, parang ang first term ko, firefighting lang eh. ano pa yung mga inaayos mo ngayon? Isa-isa. May halimbawa yung processes namin inside City Hall, yung procurement. It used to be very transparent, hindi naman. Yes, nawala yon. Yung transparency before nawala. So ngayon, nagsisimula na naman kami. Ngayon lang ulit, na talaga nakapublish sa aming Facebook pages. Hindi lang public works, pero pati yung supplies na binibili. Dahil ilang taon din na parang yan yung naging practice, mahirap din siyang i-undo. Ang point ko lang, pag nalinis namin to at maging efficient, very efficient ulit, mas marami kaming magagawa. Pareho yan nung panahon ng asawa ko. Mahirap ngayon i-balance yung oras ko. Ang dami kong gustong gawin outside City Hall. Yung order sa streets. Dapat nasa labas ka. Oo. Hindi pa ako kontento sa kalinisan, although maraming nagpa-praise na ang linis namin. Yung mga ganun. Yung ngayon, maswerte kami na pilot kami nung programa ni Presidenteng Operation Kontrabaha. Oh, okay, Presidente, ha? Kala ko ba sinusukan nyo na yan noon? Ha? Huwag kami Robredo, huwag kami. Ha? Yung mga pinagsasabi niya mga Kadonatics, I doubt kung totoo yung mga nangyayari talaga. And from the way she speaks, and mga Kadonatics, makita mo na weak din ang pagkatao niya mga Kadonatics. Napaka-melancholic. Alright, eto. Bakit sa dami-daming mga offices dyan mga Kadonatics, bakit nasa public talaga ang interview naganap? Itong interview na to. Nasa restaurant ata to mga Kadonatics eh. Because itong si Leni, mahilig yan sa, i-publicize yung pagkatao niya mga Kadonatics, kung ano yung pinagagawa niya. Dapat makita yung pagsasakay niya ng bus, ng tricycle, at iba pa mga Kadonatics, paglalakad niya. Parang typical Dilawan, Marojas ba? No? Mga Kikop ang hilinan. Mga typical yan sila mga Kadonatics. Ganyan, nagpapakitang tao. So pinadalhan kami dito ng maraming equipment, nililinis yung lahat na waterways namin. Pareho din, nag-a-undo din kami kasi may mga obstruction sa mga waterways na nabigyan ng mga permit, building permit, occupancy permit, permit to operate. So, ang hirap. Oh my gosh! Mas mabuti pa mag-start from zero rather than mag-start na nag-a-undo ka ng mga bago.
Inasahan rin na I agree. sana yung nangyari sa Naga, mangyari sa buong Pilipinas. In the Philippines, na doing very well. Ayan na, ayan na. Itong si Bernadette ay talagang kakamping pala ng mga kadonatics, ha? Ayan na, ayan na. Slowly leaning towards national, In ha? fact, ang ibang mga programa nila gusto namin gayahin. Siguro hindi lang nabibigyan ng spotlight yung mga local officials na mahuhusay, na ang wish ko sana mabigyan para sila yung parang pamantayan ng ibang mga cities. Kasi I think lahat naman na mayors nagnanais na mapabuti yung lugar niya. Most of the time kulang lang siya ng resources. Paminsan din kailangan ng konting creativity saka innovation para marami kang magawa. Na kami, masipag kami doon. Talagang ako, yung aming team, continuous yung pag-aaral kung anong mga bago. Kasi hindi naman pwedeng ipilit mo yung dating ginagawa kasi lampas ka na sa panahon eh. Totoo naman. Saying the local. Mm-mm. How about the national? Can we change yung malaki na nangyari sa national? Ako, yes. Pero it will take time. Pero ang pag-uumpisahan kasi, dapat matino yung nasa taas. Matino at mahusay yung nasa taas. Kasi, lalo na pag corruption, tingin ko, yung pinuno, yung nakakahinto nito eh. Ang problema kasi pag hindi din committed yung mga namumuno na i-curb ito, mahirap talaga. Yung sinabi ko, we'll start from the top. Pero tingin ko, ang pag-asa nasa local eh. Na pag pinahusay yung mga local, mapipilitan yung nasa gitna na parang bumuti. Kaya sabi ko nga, ito pag sinasabing wala na akong pakialam sa national, hindi yun eh. Kasi may pakialam ako kasi gusto ko nga yung gagawin ko. Makakontribute siya sa whole eh. Hindi nila nakikita yung pang-araw-araw na pakikibakan ng tao. Yung sa akin, pag naasikaso yung baba, pag yung mas strengthen yung local government units, yung asawa ko, yun din yung dream niya eh. Natingin niya yung change, malaki ang pag-asang mangyari pag strengthen yung mga local government units. Pero dapat kasi dapat in place yung mga policies at yung enforcement maayos. Reaction on what's happening nationally. It was meant to happen. Kasi marami tayong pinapalampas. Marami tayong pinapalampas. Yung mga lumalabas ngayon, hindi naman yan nag-start ngayon lang eh. Halimbawa, sa Congress, yung leadership sa Congress, kailangan ayusin yun eh. Pati yung mga national government offices, kailangan in place yung mga policies para trabaho talagang iniisip ng mga officials. Hindi yung to make money. Kasi kinagalit ng marami yung flood control process. Is that what you're saying that it was bound to happen? Marami pa yun. In fact, naalala ko during Pinoy's time, binawal niya yung dredging. Kasi at that time, na-uncover niya na maraming daya sa dredging. Maraming naging ghost projects tungkol doon. Kasi hindi nakikita yung resulta eh. So, nung nasa Congress ako, which was 2013 pa, I was vice chair ng Committee on Good Government. Noon marami na kami iniimbestigahan na something similar to this eh. Siguro nag-escalate lang yung amount. Pero yung practice has been happening. Oh my God. So, ang flood control, naging issue, fuel prices ngayon is another major issue. Is there anything we can learn from Naga? Or is there something you're actually learning ngayon on how to address this problem? Yung hirap talaga yung mga drivers and operators natin. So kami nga, halos everyday kami nagme-meeting sa city, devising ways kung paano namin matutulungan yung mga drivers natin. Pero it is more than that eh. Yung reverberating effect nito, malaki eh. Kasi yung prices of basic commodities, nangyari na to sa atin dati. When I was Vice President, nangyari na to. Pero mas malala ngayon. Yung increase sa
fuel prices, more than half, more than double already. So talagang nangyari pa na tapos na yung budget for 2026. So parang hindi ka na nakaset aside ng pera para doon. Pero because this is an emergency, pinag-uusapan na namin pag kinakailangan na magpondo tayo pang ayuda, alin bang mga bagay ang mga i-defund natin. So, nakarating na siya. Ililipat yung pondo. Oo, ililipat. Kasi syempre, finite naman yung budget ng city, di ba? Sige, kumain muna tayo. Sige. Ayan, oo. To be continued. Generation. Totoo. Mga Gen Alpha, Gen Z. Kaya yung nag-launch kami nung app namin, may Naga app. Oh, I heard niya. Mga bata, Ano yun? What's a My Naga app? lahat na services ng city. Pero ang pinaka box office hit doon, complaints. Complaints? Sa lahat. Basurang hindi na pick up, yung mga street lights na hindi umaandar, may illegal parking. Na kids ang nagre-report? Yung mga, or hindi? Hindi, naman? mga tao yung nagre-report. So we act on the reports. Kusa na nag-filter yung mga complaints? May AI na kami ngayon na triaging. So pag pumapasok yung alam na nung AI kung saan na office pupunta. Dati mano-mano eh. Pag ganun, mahal ba for a city to Wala kaming gastos kasi dinonate lang sa amin ng donor. Nag-hire lang kami ng 3 tao to manage it. Yun lang. Tapos yung system na yun was maybe in place na rin elsewhere before it was presented to you? Hindi from scratch. And Although yung for the most part of it medyo common kasi pag naglalagay kang app for an LGU, common yung nandun. Pero yung kakaiba sa amin, yung may real time na complaints. Tapos yung nag-complain, parang Shopee, makikita mo kung asa na yung in-order mo. So, ito, nakikita nung nagreklamo kung kailan makaka-respond sa kanya. pati yung may metrics for you to see kung ano yung agency yung mabagal. Oo. Ano yun, nakikita namin, ako tinitingnan ko siya every week. Ano mga offices ang maraming backlogs. Walang lusot. Walang lusot. Ang ganda ng sistema. Maganda yung sistema. So it's Agree, true, they maganda they siya. can really, when you use technology, maraming... For good. As Oo, long as you use it for good. Kasi for good. You can use technology for good. Ano pang ibang pinagamitan ng technology dito? Marami ngayon, nakakuha kami ng grant from DepDev, yung AI planner. Gusto kasi namin, parang data-driven lahat. Pero without AI, imposible kasi voluminous yung data na isi-sift through mo eh. Pero with this AI planner, mabilis na lahat. So, parating data-driven yung decision making. Bago pa lang ito, in fact, umpisa pa lang. It makes your life easier. Oo, totoo. Mas madali for the city. So, naka-lodge siya sa City Planning and Development Office namin. Sila yung mas gumagamit. So makikita ko pati anong what to prioritize. Ano yung nasa priority ngayon? Nako. Kawawa dito si Antivirus, mga Kadonatics. Parang mas maganda yung interview na to. At mukhang matatalbugan nito si Risa, mga Kadonatics, sa interview na to. Nako, manginginig talaga tong paepal na yon. Paano na yan ngayon? Mukhang si Lenny na ang mananalo para sa Dilawan, mga Kadonatics, ha? Based on that, na pumasok doon. Ako yung pagplano sanang mas strategic. Pagplano ng mga programa. Ang nangyayari kasi parang caught up kami with the day-to-day. Na wala na masyadong time talaga magplano. So, parang yung planning, sinisingit na lang. Pero sana 50-50. Pero syempre kasi pag maraming tao sa opisina, kailangan mo kausapin lahat. Ano yun? Time consuming. So, nag-extend na ako ng office hours. Ang ginawa ko, mga 6:30 nasa office na ako, umuwi ako almost 10. Pero yung tao kasi they get wind of it. So, maaga na din sila pupunta. Tapos gabi na din pupunta. So, yung dapat sanang
Self-proclaim talaga, Lenny. Sige. Can you imagine? 6:30 yung employee mo. Andyan na. Tapos, papuwiin mo ng napaka-late na. Naku, I think that is not Yung cool. trabaho, hindi mo din nagagawa kasi parang in-extend mo lang yung time para makiusap. Naloka ako dahil sa pinagahan mong 6:30 dumami. Oo. Oh my gosh, 6:30 nasa work na. To 10. Sobrang lapit lang naman ang bahay ko sa City Hall. Maski na, 6:30 to Hindi naman 10 all the time. Siguro mga between 8 to 10. On better days, mga 8 o'clock. Bad days, mga 10. So, buti na lang malalaki na po yung anak ninyo. Oo, ano nga, ngayon ko na-realize na ang hirap pala nung ginagawa ng asawa ko dati. Kasi pinanganak yung mga anak ko, mayor na siya eh. So may growing family. At ano naman siya, very present na father. So ang hirap pala nun. Ngayon, sobrang buwelo ako kasi mag-isa ako dito. Hindi ako nagmamadaling umuwi. Hindi ako nagmamadali na pupunta ako sa school events sa mga bata kasi solo lang ako. So parang yung luxury na yon wala sa asawa ko before. Na tatay siya sa pamilya niya, tsaka tatay ng bayan. Ngayon, parang 100% na attention ko nasa city. Which is fair. Yun nga lang, kulang pa rin ang katawan ninyo. Oo nga eh. Pero baka naman iniisip ko, pag matagal-tagal na ako nakaupo, it will get better. Ngayon kasi marami ka pang inaaral, marami ka pang inaayos. Pero 3 years, patapos na pa, nakakasimula nyo pa lang. Kakasimula pa lang eh. Sabi nila parang, for a politician, minsan you'll towards the end of the second year, pinaplano na yung takbo sa... Kaya nga, nag-refuse akong mag-discuss anything about the elections. Kasi ang iksi na nga ng 3 years, kung gagamitin mo pa yun sa pagplano ng pagtakbo. Magka-opposite ba yan? That you can't really plan for yung running and doing your work? Hindi eh. May conflict siya kasi pag iniisip mo na yung running, mas binibigyan mo ng priority yung mga yung mga very visible na very visible na mga Projects. na not necessarily yun yung pinakamahalaga. This is a question of politics. Was it awkward? Or yung Ang alin? nandito si Presidente? Or... Hindi naman awkward. Kasi sa akin naman, very much willing naman ako to work with him. And I think siya din. Talagang yung iniisip lang namin yung kapakanan ng lugar eh. Di awkward In fact, yung mga nire-request namin, wala ako kahit na feel na parang hinaharang. In fact, mas madaling mag-request ngayon. Nako mga kadonatics, alam na. Nire-recruit ka na para magiging kahalili ni Bongbong Marcos. Wala silang makikita na at least mga kadonatics, pakaka 1/4 lang kay Inday Sara Duterte. Walang iba eh. Yung maganda ngayon, parang bago lang, this year lang yata, ginawa nila ng sistema, ang pondo, mas sa LGU na. Ngayon, LGU na, tapos may formula. So, ang formula niya, yung need, yung population, yung area. So, alam namin kung bakit ganito yung nakalaan para sa amin. Before kasi, kung malakas ka ganito, marami ka makukuha. That's a good thing. Kaya, tingin ko, yung mga LGU, malaki yung pasasalamat na ginawa ito. Kasi may pondong LGSF, parang Local Government Support Fund, na dati ang hirap niyang i-request. Parang kailangan mo makiusap kung kani-kanino. Ngayon, yung pinatawag kami sa Malacanang parang 3 Mondays ago, na-explain sa amin yung formula. So kami, naiintindihan namin. It wasn't just because you're Lenny Robredo. No. Pare-pareho eh. Yeah. During Pinoy's time, DSWD ginawa niyang national, hindi sa local dadaan. Dito naman baliktad. Hindi, during Pinoy's time, natutulungan yung lokal. Pero ang gusto ko lang sabihin, ginawa niya talaga ng formula na lahat meron. Dati naman, dati mas maayos kasi parang yung excesses ng Congress,
Hindi, wala during Pinoy's time eh. Pero parang yung nakaraan kasing mga years, even during the first half of this admin, parang grabe yung lahat nasa Congress. So kailangan mo talagang pumila sa congressman, tapos mas binigyan din yung ayuda. Naging need-based na. Yun na rin ang hanap ng panahon. Kaya siguro. Pero ang kabutihan ngayon, kasi fair. It is not who you know. Kung ano yung nararapat para sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. Kasi based on fact. Based on Sayang nga kung nasimula na to during the first year. Ang laking bagay. Pero this 2026 lang kasi sinimulan. Which is good enough. Was it because of the flood control? Tingin ko. Kasi, di ba, nakaraan, parang ang laki ng discretionary funds. Ang problema kasi sa discretionary funds, Ang pangit lang dito mga kadonatis, talagang, kainsuka talaga sila. Alam nila na sa pamumuno ni Marcos ay grabe yung corruption nangyari. Pero tingnan nyo naman, wala silang masamang sinasabi kay Bongbong Marcos ngayon. While noon mga kadonatis, nako, grabe yung sa campaigning time ng 2022, sobra. Grabe yung patutsada nila kay Marcos. Pero ngayon, ay talagang kung totoo kang nagsiservisyo, ay dapat magalit ka sa nangyayaring korupsyon. Hindi ko nakita kay Robredo eh. at the whim of whoever has authority over it. Pero ito ngayon, transparent yung formula eh. Eto na. Ang finish line. Kaya Semi-finish bibigyan line. ka namin ng English version kasi Bicol yung nandyan. Wow! First time. Your term when you're done as mayor. Ako, sana mabigyan pa ako ng pagkakataon for another. Kasi ang 3 years talaga, sobrang ikse. I don't think I will ever, I will be able to translate all the plans into meaningful actions with just 3 years. Marami kaming gagawin ngayon na parang in preparation pa lang for what is to come. So, hindi naman sa pinapangunahan ko. Pero sana, tingin ko kasi talaga 3 years is too short a time for local officials. Gaya nga nasabi mo kanina, hindi pa yung 3 years. Kasi yung year before the third year, lahat na naman nakatuon sa eleksyon. So, mas mabuti talaga, sabi ko, mas mabuti longer term. Kahit siguro yung maximum number of terms, iksian lang to 2 terms instead of 3. Basta longer. Para may magawa naman na hindi masyadong next elections ang iniisip. Kasi 3 years talaga, lalo na pagbaguhan. Pagbaguhan, parang yung first year, nag-aaral ka pa lang. Tapos yung second year, doon ka lang makakabuelo ng trabaho. Yung third year, nagre-ready ka na naman for the next elections. Tingin ko, unfair sa constituency. So, kung pwede lang na 5 years, mas mabuti yun. Yung mga nagsasabing, please come back sa national. Hindi ko muna pinapansin. Kasi ayoko ma-distract ako Huwag mo nang pansinin. Doon nasa 2027. from what I'm doing now. Ang obligasyon ko first and foremost, Naga. But for sure, tatakbo ka ulit. Hindi ko pa din sigurado. Eh? Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wherever the road takes me. Pero ang importante Wherever the Lord takes me. So, it means mga kadonatics ay tignan nyo. sa akin, with the mandate given to me, aayusin ko. Ay, nako. Paano yan, Tiberos? Panoorin nga natin. Last. Si Tiberos. Diba? Kayo po, Sen, kung sakaling tatakbo pa kayong presidente ng Pilipinas, ano po yung inyong daladala para sa mamayang Pilipino? Ang dala ko ay accountable na pamumuno. Ang dadalhin ko kung sakali ay yung pagpapaunlad at pagpapayaman ng ating ekonomiya para sa lahat. At kung sakali, dadalhin ko rin yung isang mas malawak pang pagkakaisa o unity sa mas maraming mga Pilipino. Saan man tayo nanggaling nung nakaraan, o papunta sa kinabukasan na pwede nating pagkasunduan, diba? Galing. Pwede nating pagtulungan gawin. Yun. Diba? Comment down below mga kadens kung sino mas plastic sa kanilang dalawa. And babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you mga kadens. Ingat palagi. Bye-bye.